sa Parañaque, iimbestigahan kung may nilabag na patakaran. Commission on Human Rights, may nakikitang maling diskarte sa panig ng pulisya. Isa sa mga suspect na nahuli ng pulisya, humingi ng tawad sa nangyaring engkwentro. Engkranting pagsalubong sa pagdating bukas ni Manny Pacquiao, nakalatag na. Kabi-kabilang parangal, ibibigay sa ating kampyon sa boxing. Bentahan ng mga pirated na DVD ng The Dream Match, sinalakay. Grupo ng mga consumer, kinwestiyon ang apela ng Meralco na ipagpaliban ng refund sa Sera dahil wala na raw silang pera. Pamasahe sa LRT 1 at 2, iminumungkahing taasan na para di mabaon sa utang. Sa Chile, aso, tinulungan ng isa pang asong nasagasaan sa gitna ng highway. Sa Australia naman, rhinoceros, nagwala sa zoo dahil umano sa selos. Pulisya, nahihirapan sa investigasyon kaugnay sa dahilan ng pagkamatay ni Marky Shelo. Mga kaibigan sa showbiz ni Marky, patuloy ang pagdating sa huling gabi ng kanyang burol sa Antipolo. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Kumbinsido ang Commission on Human Rights na nagkamali ng diskarte ang pulisya kaya maraming sibilyan ang nadamay sa shootout sa Parañaque itong Biyernes. Ipatatawag daw ng komisyon ng mga sangkot na pulis. Ang Napolcom po, National Police Commission at ang Internal Affairs Service ng PNP ay magsasagawa rin daw ng sarili nilang investigasyon. Mananagot daw ang mga mapapatunayan ng kasala. Nakatutok si Chino Gastón. Sa madugong barilan sa Parañaque na ikinamatay ng 16 katao, 5 sibilyan ang nadamay. Ang kamatayan ng mga inosente ang layong imbestigahan ng National Police Commission o Napolcom. Pananagutin raw ang sino mang pulis na mapapatunayang may sala. Ang aming tungkulin bilang Napolcom ay hanapin kung mayroong mga pagkukulang o violations na nangyari habang isinasagawa itong operation na ito. Pero pakiusap ni PNP Chief Jesus Versosa, huwag raw agad sisihin ng mga pulis dahil di pa tapos ang investigasyon. We have to look into these situations and the relative positions of the different operating elements and also the relative positions of the syndicates. Matapos ang investigasyon na ito, sa utos ng Pangulong Arroyo, dapat daw pag-aralan at kung dapat baguhin ang rules of engagement ng PNP. Bukod sa Napolcom, nagsasagawa rin ng investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP at National Capital Region Police Office. Tulad ng investigasyon ng Napolcom, titingnan din ng Internal Affairs Service kung may basihan para humarap sa administrative cases ang mga pulis na kasama sa engkwentro. Sa ngayon, nakikisimpatya raw ang PNP sa mga sibilyang nadamay. Handa raw tumulong ang PNP sa kanila. Collateral damage is quite unfortunate. We are very sorry for whatever happened there. We have still to assess where the shots came from because there was a running gun battle during that time. Ang Commission on Human Rights naman na nagsagawa rin ng kanilang investigasyon, kumbinsido na may pagkukulang sa pagplano at pagsasagawa ng police operation kung kaya't maraming sibilyan ang nasawi. Balak ni CHR Chairperson Laila De Lima na magsagawa ng public hearing at ipatawag ang mga sangkot ng mga pulis. At the very least, there are lapses in judgment, at the very least. We realize that there are really situations where the operatives are called upon to exercise the so-called judgment call, but they should never forget the basic human rights principles and standards. Bukas naman raw ang PNP sa anumang investigasyon o hearing patungkol sa insidente. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sinampahan na ng reklamong multiple murder at multiple frustrated murder ang 7 hinihinalang hold-upper na naaresto matapos ang madugong barilan sa Parañaque noong Biyernes. Nakatutok, si June Veneracion. Kabilang si alias Calag sa mga naarestong miyembro umano ng notorious robbery syndicate na nakaengkwentro ng mga pulis sa Parañaque noong Biyernes. Si Calag daw itong nahagip ng security camera nang hold upin daw ng kanilang grupo ang welcome sa Makati noong nakarang Setyembre.
records and evidence will not lie, no? They can't deny their participation dito. Nakikipagtulungan na ngayon si Kalag sa PNP para matukoy kung sino-sino ang mga kasama nilang napatay sa engkwentro sa Parañaque. Maging ang mga dating sundalo na kasama sa kanilang grupo, kabilang ang lalaking ito na kasamang naaresto sa Cavite noong Sabado, si Kalag din ang kumilala. Pero sabi ng PNP, kinukumpirma pa kung totoo ang mga dating sundalo ang ilan sa miyembro ng grupo. Sabi ni Kalag, ang tawag niya doon sa isa is Scout Ranger. Pero pagkakatignan muna natin dahil baka tawag-tawag lang nila, baka matapang siguro yun. Kaya tinatawag lang Scout Ranger. So we still have to conduct the necessary background check. Kung kinakailangan na irerekomenda raw ng PNP na gawing state witness si alias Kalag. Pero sa ngayon, kailangan niya munang kaharapin ang kasong sinampa sa kanya. Kabilang siya sa 7 arestadong suspect na sinampahan ng reklamong multiple murder at multiple frustrated murder kaugnay ng engkwentro nung Biyernes. Mismong mga miyembro ng Special Action Force ang pumirma sa harap ng piskalya sa kanilang sinumpaang salaysay laban sa mga suspect. Isa sa mga kasamahan ng SAF ang napatay sa engkwentro nung Biyernes. Marami tayong statements na nakuhanan at saka mga as per affidavits of the arresting officers. Nasampahan na rin ang grupo ng reklamong illegal possession of firearms. Nakuha sa kanila ang iba't ibang klase ng baril. May mga uniforme din ng pulis at sundalo na nakumpiska mula sa grupo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Samantala mga kapuso, lalo pong nadagdagan ang sama ng loob ng pamilya ng dalawa sa mga nadamay sa engkwentro sa Parañaque nitong Biyernes. Sinabi kasi ng pulisya na suspect din ang dalawa. Hindi raw sila kabilang sa mga nadamay na sibilyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa memorandum ng PNP noong December 6, 10 ang suspect na sinabi nilang namatay sa Parañaque shootout. Pero kanina, sinabi ng PNP na 12 na sa mga namatay ang itinuturing nilang mga suspect. At kung dati 5 ang inosenteng sibilyang namatay, ngayon 3 na lang daw, sabi ng PNP. Ang mag-amang Alfonso at Lia de Vera at ang pahinante ng diesel tanker na si Jesse Ray Basmayor. Ibig sabihin, ang 2 na dating inosenteng sibilyan, ginawang suspect ng PNP, sina Bernard Tungkab at Arnel Macalawan. Kaya naman ganun na lang ang sama ng loob ng pamilya ni Macalawan na empleyado raw ng isang travel agency. Kagagaling nga lang daw nito sa isang Christmas party nung gabing yun. Naiuwi na ang labi ni Macalawan sa General Santos City. Katarungan lang ang gusto ko. Kasi yung mga anak niya, maliliit pa. Ang sakit po na isipin na yung kapatid ko, biktima lang po, na idadamay po siya at saka i-consider as a suspect. Ayon naman sa asawa ni Tungkab, taga-kabit ng salamin sa mga building ang kanyang asawa. Pauwi ng araw ito nung nangyari ang shootout. 9:30 tumawag siya sa akin. Sabi niya, galing ako sa meeting, Greenbelt yun. 9:30, tapos sabi niya, kumain na ba kayo? Tumawag pa eh. Oo, sabi niya gano'n. Lumalabas din na kulang ang listahan ng PNP sa mga sibilyang namatay at nasugatan. Wala sa listahan ng PNP si Ronaldo Eusebio, 39 years old. Isa raw sa mga namatay sa shootout. Kung isasama si Eusebio, 17 ang lalabas na namatay sa shootout. Ipinakita pa sa amin ng kanyang misis ang certificate mula sa Skyway Operations and Maintenance na nagsasabing empleyado nila si Eusebio. Nasa burol din kanina ang kanyang mga kaopisina. Ang kinababahala ni Lourdes, baka tuluyan ang ituring na suspect ng PNP ang kanyang asawa. Ang PNP naman, patuloy daw sa pag-verify sa pagkakakilanlan ng mga namatay at nasugatan sa engkwentro nung Biyernes ng gabi. Sabi pa, nagtaas na raw ng kamay yung asawa ko, humihingi ng tulong, binaril pa rin. Ang gusto namin talaga, malinis yung pangalan niya. Somebody said na he's an employee, regular we have to validate that kasi if we get contrary statements from witnesses, he will remain as a suspect. Desidido raw ang pamilya Macalawan at Rivera na kasuhan ng mga pulis. Pinag-iisipan pa ng pamilya Eusebio ang kanilang susunod na hakbang. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng tawad ang isa sa mga naarestong suspect sa madugong engkwentro sa Parañaque. Kasunod ito ng pag-amin at paglalahad niya ng detalye ng tangkang pang-hold up ng kanilang grupo. Nakatutok si Michael Fahatin. Ito ang kuha ng Manila Police District sa 50 anyo sa si Rico Tableo Malmis alias Kalag. Isa sa mga suspect na nakipagbarilan sa Parañaque noong Biyernes ng gabi. May benda ito sa ulo at nakaposas. Nahuli noong Sabado sa follow-up operation ng MPD sa Bacoor, Cavite si Malmis, kabilang ang 15 pang mga suspect.
Sa interogasyon ng mga pulis, nagbigay ng impormasyon si Malmis kasama ng kanyang pag-amin sa ilang krimen. Palitan ng tao, binigay na sa amin yung baril. Napunta na kami dito sa Paranaque, galit. May tatrabahuin. Anong klaseng trabaho? May hold-upin. Matapos ipagpaalam sa mga otoridad, pumayag na humarap sa GMA News si Malmis. Noong una itinatanggi pa niyang may partisipasyon siya sa krimen. Pilit lang daw siyang pinaamin ng mga otoridad. Pero kalaunan, napaiyak ito at humingi ng tawad sa kanyang naging bahagi sa engkwentro. Kasama ako, hingi lang ako ng tawad sa kanila. Lalo-lalo na sa Panginoon. Kwento pa ni Malmis, puro high-powered na baril daw ang dala ng grupo. 2 sasakyan, isang puti at isang pulang Revo. M23. M23, Baby Armalite, M14. Patriot. 16 daw silang lahat, 8 kada sasakyan. Siya raw ang unang nakapansin na natiktikan na sila ng mga pulis, kaya nagsimula na ang putukan. Maraming nadamay doon, may pulis pa namatay. Yung pagkaputukan, sir, yung dami nang namatay. Hindi ko na alam, kaya hindi ko naman nakita. Nakapaputok ako sa taas. Para pambulabog lang. Pamangkin daw ni Malmis ang tumatayong leader ng kanilang grupo na si Jun Baltasar, isa sa mga napatay sa engkwentro. Pero giit niya, bago lang daw siya sa grupo. Lakad talaga kayong hold up. O mayroon nga, alam namin, pero hindi namin alam ang area. Giit pa ni Malmis, ang 7 pang na aresto ng mga pulis sa Bacoor ay hindi raw kasama sa engkwentro. Pinakawalan na rin ang mga ito noong linggo. Kasama lang daw niya mga itong nagpapatsesyon umano ng damputin ng PNP. Michael Pahati, nakatutok, 24 oras. Marami po ang nakapansin na may bagong estilo na ginamit si Manny Pacquiao laban kay Oscar De La Hoya. Mga kapuso, nakunan po ng GMA News ang pagsasanay ni Pacquiao ng sekretong estilo na yan noong Nobyembre. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Jiggy Manika. Nang magpasok ang GMA News sa training camp ni Manny Pacquiao noong November 14, 2008. Isang araw bago ito binuksan sa iba't ibang miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinakita na ni Pacman at coach niyang si Freddie Roach ang mga niluluto nilang kombinasyon para sa kanilang pinakamabigat na laban kontra Oscar De La Hoya. Sa nakita natin dito sa Wildcard Gym, iba't ibang mga estratehiyang muling inaaral ni Manny Pacquiao bilang paghahanda sa kanyang laban kay De La Hoya. Pero nakiusap ang Team Pacquiao na huwag kumunang ipalabas sa mga videong ito hanggat hindi natatapos ang laban. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may papakita na mga ginamit na estilo at mga di pa nagamit na taktika ni Pacman laban kay De La Hoya. Isa sa mga nagpahirap kahapon kay De La Hoya ang suntok ng kaliwa ni Pacman sabay ikot pa kanan para di makaganti sa De La Hoya. Sa training pa lang, kitang-kita na ito. Tiniyak ng Pacquiao camp na hindi magiging target ang ulo ni Pacman sa kinatatakutang jab ni De La Hoya. Dalaw ulo agad, magtambay. Pero kung tutuusin, may mga bala si Pacman na di pa niya nagamit, gaya na lamang ng kombinasyon na magtatapos sa suntok nito sa tagiliran. At kung mas nakadikit pa si Pacman, may inihanda rin siyang kombinasyon para sa katawan ni De La Hoya. Kombinasyong nagpatibay din sa kanyang mga binti, kaya mas napabuti ang kanyang footwork. Legs. Good. Eyes up. Chin down. Come on, good form. Ang lahat ng sikretong kombinasyong ito ay inilantad na ngayong tagumpay ang Pacquiao camp sa pagpulbos kay De La Hoya. Jiggy Manika, nakatutok, 24 oras. Samantala mga kapuso, nakalatag na po ang engranding pagsalubong bukas para kay Manny Pacquiao matapos niyang mapasuko si Oscar De La Hoya. Sabik na rin daw makauwi ang ating pambansang kamao. Nagbabalik si Jiggy Manikad. Bago mag-alas 6 ng umaga bukas, sinaasahan ang pagdating ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao, lula ng PAL Flight PR-103 na lalapag sa NAIA 2. Sa NAIA, maaring pagbigyan ng media na pagkakataon na makunan si Pacquiao. Pero sa pagkakataong ito, kokontrolin daw ang galaw ng media para di magkagulo. I-briefing namin yung media na wag magagawan, wag magtulakan para maiwasan natin yung kagaya ng mga previous sa Senado saka yung dito sa airport na nagkakagulo, nag-aagawan at lahat ay gusto kumuha ng magandang pwesto. Sa Renaissance Hotel sa Makati, dediretso si Pacquiao habang nasa Maynila. Dito siya tutuloy mula airport para magalmusal at magpahinga sandali
bago dumalo sa misa sa Quiapo Church, bagay na ginagawa niya matapos ang isang matagumpay na laban. Mula rito, sa palasyo na dediretso si Pacman para sa isang courtesy call kung saan gagawaran ito ng title as Ambassador of Peace. Tapos pupunta din si Manny sa GMA Network para mag-guest sa programang SIS. Alas 5 ng hapon nasa Batasang Pambansang Kamao sa Huwebes ng Grand Victory Parade ni Pacquiao. Pero bago ito, pupunta ito sa DNR sa opisina ng tatay-tatayan niya na si Secretary Lito Atienza. Magpe-presko si Pacquiao doon bago makipagkita kay Quezon City Mayor Sonny Belmonte. Mag-uumpisa ang parada ni Pacquiao sa Quezon City at iikot ito sa Maynila, Pasay at Makati. Sa Mall of Asia, magtatapos ang parada kung saan din gaganapin ang victory party. More than anything else, Manny does not need any material thing. Ang importante sa kanya, yung salubong ng isang nagmamalaki at natutuwang bayan. Payo ni Atienza kay Manny, sana raw sa boxing na lang ito mag-concentrate at di na sa politika. Nitong mga nakaraang araw, lumalabas sa balita na balak ni Pacquiao na subukan muli ang pagtakbo sa 2010. Giga Manica, Nakatutok, 24 oras. Handang-handa na rin ang espesyal na Heroes Welcome para kay Manny Pacman Pacquiao sa kanyang hometown. Nakatutok si JP Soriano live mula sa General Santos City. JP? Dahil matapos ang tagumpay na laban ng Gensan hero na si Manny Pacquiao laban kay Golden Boy Oscar De La Hoya, isang mas engranding heroes welcome daw ang naghihintay para kay Pacman dito sa Gensan. Isa lamang si Nanay Aurora sa libu-libong taga-Gensan na sabik na sa muling pagbabalik ng kanilang kababayang si Manny Pacquiao sa Huwebes o Biyernes. Sariwa pa raw sa isip ni Nanay Aurora ang isang hindi pa kilalang Manny Pacquiao na nakikita niya noon. Pero ngayon, nagbibigay siya ng karangalan sa kanilang bayan at naging inspirasyon at idolo sa buong mundo. Noon, stamba-stamba lang sa bilyaran, nakikisama sa mga kasama niya nagalaro. Pero ngayon, sikat na siya. Oo. Saka proud kaming lahat taga-Gensan. Inabangan namin pabalik niya dito sa Gensan. Eh, wala namin ibang idol, pero siya lang. Sana pag-birthday, umitahin mo kami lahat, ha? Ayon kay Gensan Mayor Pedro Atcharon, mas enggrande at espesyal daw ang gagawin nilang pagsalubong kay Pacquiao. Hindi raw kasi biro ang ginawang pagtalo ni Pacquiao sa mas malaking si De La Hoya. Nitong hapon, nagpulong na ang binuong task force champ ng Gensan City Administration kung saan pinag-usapan nila ang plano sa motorcade, presscon at ang program para sa pagating ni Pacman. Maghanap kami ng naiibang selebrasyon para naman mabigyan namin siya ng karangalan dahil din sa karangalan na binigay niya sa ating bansa at sa siyudad ng General Santos. Dahil sa laki ng Gensan, limitado sa 11 barangay lang ang iikutin ng float ni Manny. Dito sa bahay ni Pacman, busy-busy na rin ang kanyang mga kasambahay sa kalilinis para sa pagbabalik ng kanilang Sir Manny. Kinabit na rin ng kanyang mga staff ang welcome tarpaulin para kay Pacman. Ang unika iha ni Pacquiao na si Princess, hinihintay na rin ang pag-uwi ng kanyang daddy. Miss you, Daddy! Rene! May mensahe rin si Princess sa kanyang world champion at boxing icon na daddy. Miss you, Daddy! Happy birthday, Daddy! Miss you, Titaw! Mel, bukod doon sa Heroes Welcome para kay Pacman ay inihanda na rin ng mga staff ni Manny dito sa Gensan. Yun ang mga isang engranding birthday celebration party para kay Manny sa December 17 na posible raw gawin sa isang mall dito sa General Santos City. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakatutok live mula sa Gensan. Mainit ang naging palitan ng salita nina Oscar De La Hoya at ang coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach sa kasagsagan ng ensayo para sa laban. Paano nga ba nagsimula ang kanilang away? Nakatutok si Chino Gaston. Pound for pound, fighter in the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacman. Isang instrumento sa pagkapanalo ng pambansang kamao ang pag-train sa kanya ni Freddie Roach. Taong 2001 pa tinututukan ni Roach si Pacquiao para maging isang mabangis na boksingero. I think without Freddie in my corner, I can fight well. Ang huling dinaig ni Pacquiao na si Oscar De La Hoya, minsan na ring hinubog ni Roach. Si Roach ang trainer ni De La Hoya na makipagbakbakan siya kay Floyd Mayweather Jr. noong 2007. Pero talo noon si Golden Boy. At ang isa sa kanyang mga sinisi, ang umano'y maling strategy ni Roach. Sinipa niya si Coach Roach. Nang muling nag-cross ang landas nila dahil sa dream match, binueltahan ni Roach si Golden Boy.
Oscar's getting older and slower. Si Golden Boy di naman daw apektado sa mga patutsada ng dating trainer. I still want to push myself to the limits. I still want to prove to myself that I can still do this. Ang trainer ni De La Hoya para sa dream match na si Nacho Beristain, binakbakan si Roach. Minsang sinabi ni Beristain na regalo lang daw ni Juan Manuel Marquez kay Pacman ang pagkapanalo nito sa laban nila. Nag-sorry kalaunan si Beristain kay Roach, pero mukhang nakukulangan dito si Roach. Does it change the way you feel about Nacho? No. Well, I respect him more as a man, yes. Because he said something that I thought disrespected me, and he apologized. So, it's over. Nang ma-TKO si Golden Boy, lumabas na tama nga ang prediksyon sa kanya ni Roach sa pagsabak sa dream match. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, isang Pinoy ang nagwagi sa undercard match ng The Dream Match sa Las Vegas, Nevada. Tinalo ni Richie Mepranum ng maasim Sarangani si Cesar Lopez ng El Paso, Texas. Unanimous po ang naging desisyon ng mga hurado sa lamang tumagal ng 6 na round. Nagpaabot ng pagbati kay Mepranum ang alkalde ng maasim na si Jojo Lopez. Pinaghahandaan raw nila ang Heroes Welcome din para kay Mepranum. May kumpiyansa kami sa bata na yan dahil unang-una, magaling siya. He is a boxer, magaling na boxer and may tapang. Bibigyan po natin ng konting celebration yung bata. Kaligtasan mo sa Alerto 24. 4 na hinihinalang hold-upper ang arestado sa lungsod ng Quezon. Kasama pa nila ang umano'y biktima nilang isang Indian national nang masakote sila ng mga pulis sa checkpoint. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Ang 3 lalaki at isang babae kaugnay sa kasong pagkidnap sa isang negosyanteng Indian national. Kinilala mga suspect na sina Roderick Manansala, Ryan Rosario, Joseph Urbano at Mardi Lapana. Alas 6 ng gabi, noong December 6, nang masita ng mga pulis ang sinasakyang Chevrolet ng mga suspect sa may Chestnut Street, Barangay West Fairview, Quezon City. Kasama ng mga suspect sa loob ng sasakyan, ang kinidnap umanong Indian national na wari nag-aalangan pa raw magsumbong sa mga nagsi-checkpoint na otoridad. We suspect na something wrong with them. Kasi di rin nakasama po nila isang Indian national at 3 Pilipino po sila. Nang walang maipakitang lisensya ang nagmamanayong si Manansala, isinama ng mga pulis sa istasyon ng CIU ang mga ito. Dito na unti-unti nakahalata ang mga otoridad. Nakakita po tayo sa likod ng passenger seat po ng isang tape, parang sanitary napkin ho at isang nylon cord. Pinakita natin kung ano yun. Tinanong natin sila dahil duda na ho tayo Sa puntong ito, nagkaroon na ng lakas ng loob na magsumbong ang Indian national. So doon na nag-broke down yung Indian national na si Mr. Gormitsi. At nagtapat po na siya ikinidnap ng 3. Kinabukasan December 7, nagpakita naman sa naturang tanggapan ang umano'y live-in partner ni Manansala at nag-aalok umano ng 100,000 pesos para hindi lamang makasuhan ang mga suspect. Naglabas po siya ng 100,000 trying to bribe us for the non-filing of kidnapping case po sa kalibing niya. So, inaresto po natin siya. Nubilang pa siya ng piskal sa 4 na suspect na tumanggi magbigay sa media ng anumang pahayag. Bukod sa mga ito, pinaghahanap pa ng otoridad ang 4 pa nilang mga kasamahan, kabilang na ang isang Indian national na siya umanong nagtuturo sa mga suspect ng mga mabibiktima. Sa tactical investigation na ginawa ng mga pulis, lumalabas na nakakuha na ng 2.5 million pesos sa mga kasama ng suspect mula sa mga kamag-anak ng biktima. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Inirekomenda ng Asian Development Bank na tasa ng singil sa pasahe sa LRT Line 1 at 2. Kung hindi raw kasi ang gobyerno ang papasan sa mga utang ng LRT Administration. Inalmahan ito ng mga pasahero. Nakatutok si Maki Pulido. 2003 huling nagtaas ng pamasahe ang LRT1, ang biyahe mula Pasay hanggang Caloocan. Hindi pa naman nagbabago ang pasahe sa LRT2 ayon sa Asian Development Bank. Kung hindi itataas ang pamasahe sa mga tren, gobyerno ang tutustos sa utang ng ahensya.
800 million pesos na subsidiya ito taon-taon sa LRTA hanggang 2015 o aabot ng 35 billion pesos. At sabi ng ADB, papasalin ito ng buong bansa sa halip ng mga pasahero lang ng tren kung hindi taasan ang pamasahe sa LRT 1 at 2. Isa lang ito sa mga rekomendasyon ng ADB Technical Assistance Consultants Report tungkol sa mga GOCC na isinumite sa Department of Finance. Wala pa man, umaalma na ang mga pasahero ng LRT. Taas na nga po yung pamasahe sa sa jeep, saka sa mga FX, sa bus. So pag nagtaas pa yung LRT, paano na yung mga estudyante katulad ko? Dagdag sa budget, lalo ngayon dalawa anak ko, talagang sa pagkain pa lang kulang na talaga. Wala pa naman daw silang kailangang ipag-alala. Sang-ayon man ang pamunuan ng LRTA sa rekomendasyon ng ADB, hindi nila ito magawa. Railway system is a social infrastructure. It benefits mostly the masses. So on the matter of increasing tariffs, we are more on achieving our social goals. Pero hindi naman daw ibig sabihin kulang na ang pera nila para matiyak na maayos ang pagpapatakbo sa mga tren. We've been trying to cut costs and increase efficiency. There are two ways to make money. You increase income and cut your costs. Kung dati na may sarado si Pangulong Arroyo sa anumang panukala ng LRT fare hike, sinabi ngayon ni Presidential Spokesperson Jesus Dureza na pag-aaralan ng economic team ang rekomendasyon. Maki Pulido ng Katutok, 24 oras. Matapos po yung madugong engkwentrong naganap sa Parañaque, iminungkahi ng ilang senador na repasuin ang tinatawag na rules of engagement ng pulisya. Hindi lang kasi ito ang unang pagkakataon na may nadamay ng mga sibilyan sa pagkilos o operasyon ng mga pulis. Nakatutok si Maki Pulido. Ang pagkamatay ng mga sibilyan kabilang na ang 7 taong gulang na bata sa shootout sa Parañaque noong Biyernes, parang bangungot na ilang ulit nang nangyari. May 2001, patay sina Fernando Lozada at Marian Uson nang pagkamala naman ng mga pulis na mga kidnapper ang nakasakay sa kotse. Aminado ang PNP na ayon sa kanilang Police Operational Procedure or Rules of Engagement, dapat magpaputok muna ang suspect bago pwedeng pumutok ang pulis. Sabi ng Rule Number 6, hanggat maaari, dapat iwasan ang paggamit ng excessive force. Itong mga rules ng Police Operational Procedure is not new to our policemen. In fact, tinuturo ito sa mga training at saka sa mga various exercises. At kung armadong komprontasyon na, sinasabi sa Rule Number 7, pwedeng gumamit ng reasonable force ang pulis. Pero dapat tiyakin ng officer in charge na walang madadamay na inosenteng sibilyan sa crossfire. Iniimbestigahan na kung may nilabag ba sa Rules of Engagement sa enkwentro sa Parañaque. Wala pa namang maibigay na datos ang PNP kung meron na bang naparusahan sa mga nakaraang enkwentro na ikinamatay ng sibilyan. Kapag nga may mga insidente na similar sa ganito, tinitignan kung saan ba maaaring nagkamali, kung meron man. And then, ina-incorporate ito doon sa doktrina. Pero hindi raw ito sapat. Ayon kina Senador Kiko Pangilinan at Richard Gordon, dapat repasuhin na ang Rules of Engagement ng PNP. Ang PNP naman handa raw harapin ang anumang investigasyon. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang tunay na sani ng pagkamatay ng aktor na si Marky Shelo. Aminado ang pulisya na nahihirapan sila sa pag-iimbestiga dahil ayaw daw makipagtulungan ng pamilya ni Marky. Nakatutok si Nelson Canlas. 2 araw nang nakalilipas mula nang sumakabilang buhay ang batang aktor na si Marky Shelo. Pero hanggang ngayon, di pa alam kung ano eksakto ang kanyang ikinamatay. Wala pang pahayag ang kanyang pamilya ukol dito. At ang pulis Antipolo, nahihirapan daw sa investigasyon. Ang family ayaw talaga magsalita. So there's no one to talk. And ito na nga, hinantay na natin SOCO results. So we'll know the cause of death. Si John Manuel ang isa sa huling nakasama ni Marky noong Sabado bago ito pumanaw. Galing daw sila noon sa taping at hindi niya inakalang yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang kaibigan. After nga po ng taping namin, naisip namin na parang kain tayo sa labas. Kumain po kami, ako, si tatay, si Marky. Tapos kumain kami, parang isang cake, nagsubuan pa kami. Tapos yung pinagkatiyan nga namin yung cake na yun. Tapos hindi ko alam na yun na pala yung pinaka huling araw na makakasama ko sa... Hindi matanggap ni John na wala ng kanyang sparring partner sa Star Talk Struck Attack.
Alam ko po kasi pagkarinig ko sa Saturday sana, this coming Saturday siya. Taping pa kayo. May taping pa po sana kami siya na siya sana yung kasama ko. Nagtaka rin siya dahil kakaiba raw ang huling text message na ipinadala ni Marky. Nag-text lang siya na sabi niya na parang Paps, maraming salamat sa lahat. Mag-ingat ka parati. Yun lang, yung tinext siya sa akin. Hindi ko alam na parang yung huling message na pala niya yun sa akin. So, ako naman, binasa ko yung text na yun, sabi ko, papasalamat to. Masakit din para sa ibang malapit na kaibigan ni Marky ang kanyang pagpanaw. Bigat, malungkot at masama yung loob. Si Marky, talaga parang malaking kawalan siya sa amin. Nelson Canlas sa Katutok, 24 oras. Susunod, 3,000 seaman na nakapila sa tanggapan ng Marina na inis sa mabagal na transaksyon para sa tinatawag na Seafarers Book. Mga nakatambal ni Marky Shelo, hirap daw tanggapin na wala na siya. Mga piniratang kopya ng bakbakang Pacquiao de la Hoya nagkalat sa Divisoria. Sa Quiapo marami rin. Tututukan natin yan dito sa 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang isang Pilipina na asawa ng isang Indian national matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Maynila. Hinihinalang alitan sa negosyo ang ugat ng krimen. Si Marvin Tumandaw, naka-Alerto 24. Sa mga tamang ito ng bala sa magkabilang bintana ng SUV, patunay lang daw na walang balak buhay ng mga sospek ang kanilang tinatarget. Alas 10 Lunes ng gabi, pinagbabaril ng dalawang di pa nakikilalang sospek ang biktimang si Janet Singh, Filipinang asawa ng isang Indian national habang nasa driver's seat. Hindi pa natin sure kung ano mga grupo nito, pero riding in tandem. Halos magkasabay lang daw ang pagdating ng kapatid ng biktima at ng paglapit ng mga sospek sa SUV. Pero huli na ang ginawa niyang paghingi ng saklolo. Nakita ko ng lumapit na tao, binunot yung baril niya. Kasi sumigaw ko, guard, may baril yan. Baril yan si ate. Pero di lang dalawa ang mga sospek. Ang mga tanod sa di kalayuan, pinagtututukan pa raw ng baril ng isang lookout. Sabi ko, ay, baril, tawagin niyo si chairman. Yun ang sabi ko, hindi rin makakakilos yung kagawad namin. Dahil ba kasi ang maputukan. Matapos ang pamamaril, agad daw tumakas sa mga sospek gamit ang motorsiklo. Agad ding isinugod si Singh sa ospital, pero idineklara siyang dead on arrival. Nagdadalamhating sumugod ang mister ng biktima sa ospital na si Surjit Singh. Tikom ang bibig nito para sa anumang pahayag, pero ang mga kaanak ng biktima, hinihinalang alitan sa negosyo ang motibo sa pananambang. Pangatlong beses na raw itong pananambang sa mga miyembro ng pamilya Singh. Sa ngayon, umaasa na lang ang mga otoridad sa mga saksi upang maisalarawan at matunto ng mga nasa likod ng krimen. Marvin Tumandaw, naka-Alerto 24. Wala raw sapat na pera ang Meralco, kaya hiniling nito sa Energy Regulatory Commission na ipagpaliban ang pagre-refund nila ng sobrang singil nila sa mga customer. Buwelta naman ng isang grupo, dapat iimbestigahan ng ERC ang Meralco. Nakatutok si Marisol Abduraman. Noong isang buwan pa dapat simulang nakuha ng mga Meralco customers ang 3.9 billion peso refund mula sa kumpanya. Ang halaga ay ang sobrang sinigil ng Meralco para sa tinatawag na SERA o Currency Exchange Rate Adjustment para sa pabago-bago sa palitan ng piso sa dolyar. Pero Disyembre na, hindi pa naipapatupad ng Meralco ang utos ng Energy Regulatory Commission na ibalik sa mga customer ang pera. Sa motion for reconsideration na inihain ng Meralco, hiniling pa nga nitong ipagpaliban ang refund sa Pebrero. Ang kanilang rason, wala raw silang sapat na pera para ibalik sa mga customer. Ang kanilang kadahilan ng ibinibigay ay yung kapusan nila sa sufisyenteng cash sa kasalukuyan dahil dito ay hindi talaga nila kayang isauli o i-refund. Dahil dito punisyon ang Meralco ng grupong na si CORE o National Association of Electricity Consumers for Reforms. Bakit nila sinasabing wala silang pera? Nasaan ang 3.9 billion na ito? Ito ay kinolekta nila upang bayaran yung SERA. Sapagkat wala na namang babayaran sa SERA, dapat ang perang ito ay intact. Gusto ng grupo, imbestigahan ng ERC ang Meralco para malaman kung saan napunta ang pera. Tumaging humarap sa kamera ang tagapagsalita ng Meralco na si LP Cuna, pero nakausap ko ito sa telepono. Sinabi ni Cuna na ang pag-aantala raw ng kanilang pagbibigay ng refund ay hindi naman nangangahulugang tinatalikuran na nilang kanilang obligasyon sa taong bayan. Pag-uusapan pa raw ng ERC ang musyon ng Meralco. Marisol Abduraman, nakatutok
24 Oras. Marami ang labis na nangihinayang sa biglaang pagpanaw ni Marky Shelo, partikular ang kanyang mga ka-love team. Marami pa raw sanang projects na nakahanay para kay Marky. Ang report hatid ni Aubrey Carampel. Isa lang ang naging reaksyon ng mga kaibigan at katrabaho ni Marky Shelo sa balitang pumanaw na ito. Lahat sila hindi makapaniwala sa sinapit ng aktor. Namumugto pa ang mga mata ni Lovie Poe nang makausap ng GMA News. Kwento niya, dapat sana ay magkasama sila ni Marky sa isang charity event kasama ang mga fans ng aktor. Dun sa na-feel ko, parang hindi ako nag-isip na kahit ano, umiyak na lang ako. And then I was just so afraid to tell the fans kasi hindi ko alam kung ano i-react nila. So ang tagal ko dun sa loob. Tapos paglabas ko, alam na din nila nag-iigilakan na din sila. So, unexpected. Dapat daw sana may taping pa sila ni Marky ng lalola. Sabi ko nga, hindi ko nakikita yung sarili ko na magkaroon ng ibang love team kasi ever since, right from the start, siya na talaga yung naging ka-love team ko. Kumbaga sanay na ako, wala na kaming ilangan. Si Glyza De Castro naman na nakatambal ni Marky sa mga show na Fantastic Kids, Boys Next Door at kaputol ng isang awit. Halos hindi raw matanggap na wala na ang tinuturing niyang matalik na kaibigan. Napanaginipan pa daw niya si Marky kamakailan at ka-text pa raw niya nitong Sabado. Nag-text sa akin mga madaling araw, parang nakita niya yung music video ko, ganyan-ganyan. Tapos naka-reply na ako the next day, yung afternoon, Saturday afternoon, sabi ko sa kanya, "Oy, ano ba? Napaginipan kita." Tapos sabi na sa akin, talaga, ang weird kasi bakit ang daming taong nananaginip yata lately about me? Hindi kaya mamamatay na ako? Gumanon siya. Tapos parang sa akin naman, sira ulo ka talaga, gumanon na lang ako sa kanya. Mamimiss raw niya ng gusto si Marky, lalo na ang pagiging maalalahanin nito. Sobrang mabait. Kapag te-text mo siya, meron akong problema, ganyan, te-text ka agad yun. Or kahit hindi mo sabihin, siya, may problema ka ba? Magte-text ka agad yun. Hindi siya yung tao na wala akong pakialam sa'yo kung may problema ka. Para naman kay Dennis Trillo na nakasama ni Marky sa Zaido, nakakapanghinayang daw ang maagang pagkawala ng mabait na young actor. Nasasayangan ako kasi, sobrang talented ng bata na yun. Tsaka, ini-improve niya yung sarili niya. Malaki yung potential niya. Tsaka ginagawa niya lahat para mapaganda talaga yung trabaho niya. Kaya sobrang lungkot. Dasal ng mga kaibigan ni Marky na sana raw ay masaya na ang kanilang kaibigan at mapayapa na ang kanyang kinaroroonan. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Mamaya tutukan ang huling gabi ng burol ni Marky Shelo sa Antipolo. Susunod! Sa bansang Chile, aso, tinulungan ng kanyang kapwa aso na nasagasaan. Operator ng school taxi na may nakaladkad umanong pasahero hindi pa rin mahagilap. At ang huling gabi ng burol ni Marky Shelo sa Antipolo bago siya iluwas ng probinsya. Tutukan lahat ng yan dito sa Naging bida ang mga dambuhalang prutas at gulay sa isang paligsahan sa Batangas. May ampalaya na 47 pulgada ang hama. Halos 5 kilo naman ang bigat ng nanalong pinakamalaking kalabasa. Kabilang din sa mga nanalo ang saging na mahigit 30 pulgada ang haba. Ang dambuhalang Chico Nagmistulang Christmas Ball. Bahagi ng paligsahan ang pagdiriwang ng araw ng pagkakatatag ng Batangas City. At syempre mga kapuso, pag ganitong Pasko na, patok na panregalo sa mga bata ay mga laruan. Pero paalala po ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga mamimili. Maging mapanuri po kayo at siguraduhin ninyo hindi maghahatid ng disgrasya ang bibili ninyong mga laruan. Nakatutok si Mark Salazar. Pusang nagmimiyaw, asong kumakahol, sumasayaw na baby, o matching na nagtatambol. Lahat na yata ng klase ng laruang bubuo sa Pasko ng mga bata mabibili sa mga eskinita ng Quiapo.
Dito mura daw ng kalahati sa presyo ng nabibili sa mga mall. Kaya dito dumadagsa ang mga naghihigpit ng sinturon, ika nga. Sa hirap din ng buhay, no? Maghahanap ka ng kakatipiran. Karamihan ng mamimili rito pumipili lang talaga ng pinaka-cute at mura. Yung nakakatuwa, yung mga laruan ng matutuwa yung mga bata. Make sure lamang po na alam niyo po yung inyong pinagkunan and you can always assess the bond between yung quality at yung safety niyan. Hindi naman ibig sabihin na pag mura siya, magandang bilhin yan. Ayon sa DTI, responsibilidad ng mga mamimili ang pagpili ng angkop na laruan sa edad ng batang bibigyan. Bakit ka nga naman bibili ng maliliit na pirasong pwedeng malunok kung halos sanggol pa ang bibigyan mo? O mabalahibo kung may hika pala ang inaanak mo? Ang inaano ko lang, iningatan ko yung parang mayroon daw gamot sa mga... yun. Kasi parang yung mga baka pag minsan pag walang magawa yung bata, hinangata. So baka mamaya, di ba, yun ang maging cause ng malason sila. Pagdating daw sa kemikal sa mga laruan, ang garantya lamang na kaya daw ibigay ng DTI sa mga mamimili kung ang packaging o balot ng laruan ay sumunod sa pamantayan nila. Ibig sabihin na suri ito at ligtas. Lahat ng consumer products, kailangan may mga following na kasama sa label. Ito po yung country of manufacture, yung consumption duration safety, warranty ng manufacturer, yung content prior to packaging, at yung consumer complaint desk address. Sa mall ka man daw o Tiangge o Eskinita bumili, siguraduhin alam mo kung saan babalikan ang binilhan mo. Kung magkakaproblema, pwede raw tumawag sa hotline ng DTI sa numerong 751-3330. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bukod sa biritan, nagpabonggahan sa outfit ang mga diva na nagsama-sama sa concert sa Araneta Coliseum nitong Sabado. Pinatingkad ng kanilang gowns at costumes ang performances ni Cool Ledesma, Jaja Padilla, Pops Fernandez at Regine Velasquez. Siyempre, hanga ang mga nanood, kabilang ang ilang celebrities. Hindi raw nila akalaing mapagsasama sa iisang concert ang apat na diva. I know how hard they have worked to have come up with a really great show. Walang paistaran. More chika later, kaya tutok lang. Di rin nagpahuli ang mga nasa probinsya sa pagtutok sa laban ng pambansang kamao. Dumagundong ang Bataan People's Center ng atake ng suntok ni Manny Pacquiao, si Oscar De La Hoya. Maging ang ilang aita sa bulubunduking parte ng Limay, tutok din sa laban ng kanilang idolo. Di naman napigil ng malakas sa ulan ng mga taga-Albay para manood ng The Dream Match sa kanilang Town Plaza. Umakyat pa ng bubong ang empleyado ng munisipyo para ayusin ang antena para mas maayos silang makapanood. Sa Maguindanao, pansamantalang nakapag-relax ang mga sundalo na nanood ng laban sa kanilang kampo. Sa bayan ng Maganoy, halos walang nagsimba sa oras ng bakbakan. Sa Cebu, isang lolo ang inatake sa puso habang nanonood ng laban sa Lapu-Lapu City Sports Complex. Hindi na umabot ang buhay sa ospital si Santos Pangatungan, 80 anyos. Mga kapuso, mukha yata ang lalong madaragdagan ang asunto ng Cool o KUL Taxi. Ang driver ng taxi niyan ang inireklamong kumaladkad sa estudyante ng pasahero niya kamakailan, kung natatandaan ninyo. Sa record po kasi ng LTFRB, sa halip na prangkisa sa taxi, tinatawag na vehicle for hire daw ang ipinarehistro ng operator na hanggang ngayon na hindi pa rin mahagilap. Nakatutok si Steve Dailisan. Noong nakarang linggo pa ipinatatawag ng LTFRB si Maureen Cabanas, ang operator ng Cool Taxi na nasangkot sa pangaladkad sa isang estudyante. Pero hanggang ngayon, iniisnab pa rin ni Cabanas ang LTFRB. May dalawang iba pang biktima ang taxi driver na si Primitivo Sarmiento na nagrereklamo na rin at lumapit sa GMA News. Pagka hindi ka sumisipot yan, outright tinatanggal yung ano mo, paintulot mo. Total, ang sa kanyang investigation namin, lumalabas na hindi naman taxi pala, vehicles for hire yung kanila. Sinadya ng GMA News si Maureen Cabanas sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ito ang address base sa record nito sa LTO at LTFRB. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay, una naming tinungo ang number 5046 Don Juan Street. May mga taxi nga sa loob ng compound pero hindi raw si Cabanas ang namamahala nito kundi ang kanyang stepson. Hindi rin daw Cool ang pangalan ng taxi kundi Monana.
Sunod namin pinuntahan ang Cabido apartment. Sa loob din ng compound, may nakaparadang taxi na tila bagong pintura. Pero may 2 linggo na raw di umuwi si Cabanas doon. Tangi ang stepdaughter niyang si Stephanie Cabido ang aming nakapanayam. Problema niya yun wala na ako doon. Baga, bahala na siya, harapin niya yung problema niya. Biglang wala na rin dito. Umalis na rin. Wala ka pa yung nababalitaan sila? Hindi sila nagpapalit o walang informasyon dito sa inyo? Wala nga akong alam dyan eh. Dahil nga, nung nabubuhay si Cabido, medyo may kaigpitan siya. Ipapasilip naman daw ng LTFRB sa kanilang mga tauhan ang naiwang pang taxi na nasa loob ng compound para maberipika kung may prangkisa ang mga ito. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Sa Amerika, military jet bumagsak sa residential area. Panonood ni DNR Secretary Lito Atienza kalaban ni Pacquiao sa Las Vegas, binatikos ng mga senador. At No World, pangunahing atraksyon sa Star City ngayong Kapaskuhan. Walang patid na pagtutok dito sa 24. Balita mula sa Amerika, isang fighter jet ang bumagsak sa mga kabahayan sa San Diego sa California. 3 patay, may isa pang nawawala. Wasak ang eroplano, pati 2 bahay. Pabalik na sana sa air station ng fighter jet ng Marine Corps nang bumagsak ito. Nakapag-eject ang piloto at ngayon ligtas na. Ay sa ilang saksi, napakababa raw ng lipad ang naturang fighter jet. Hindi pa tiyak ang sanhi ng pagbagsak nito. Inirereklamo ng mga Pinoy seamen ang mabagal daw na transaksyon sa Maritime Industry Authority o Marina. Napakatagal daw ng proseso para sa renewal ng kanilang seafarers identification and record book. Nakatutok si Rida Reyes. 2 araw na raw na nag-iinit ang ulo ng may 3,000 seaman na nakapilas tanggapan ng Maritime Industry Authority o Marina. Itong si Mang Francisco, alas 5 pa lamang daw ng madaling araw, nakapila na para magpa-renew ng kanyang SIRP o Seafarers Identification and Record Book na pangunahing requirement bago makapaglayag sa dagat. Kanina pa kami, maaga pa kanina, mga alas 6, dito na kami. Pero nadoble ang pila dahil pinabayaan ng mga gwardiya, pinalusot nila. Ngayon, kawawa kami ngayon. Kami pang nauna, kami pa ngayon na mahuhuli. Ganito rin ang himutok ni Eric Lugo. Sa kanyang ilang taon raw bilang isang seaman, ito ang unang pagkakataon na nadismaya siya sa bagal ng transaksyon sa Marina. Hindi namin alam kung anong sistema ng kaya sabi daw nila na kahit mga empleyado daw dito sa Marina, naano rin sa sistema kahit inaano nila sa pinakamataas. Karamihan sa kanila ibinubunto ng sisi sa bagong pamunuan ni Marina OIC at DOTC Undersecretary Len Bautista. Aminado naman ng Marina na kaunti lamang ang security nila kumpara sa dami ng mga nakapila. Pero ayon kay Bautista, ipinapatupad lamang niya mga kautusang nakasaad sa Memorandum Circular patungkol sa proseso ng pamamahagi ng Seafarers Book sa mga seaman. Sa katunayan, mula raw sa dating 15 araw na processing period ng isang Seafarers Book, ngayon 4 hanggang 8 oras na lamang hihintayin bago ito matubos. We're expecting naman this whole week to be a little messy kasi it's a change in the procedures, maraming pagbabago and may mga tao pa rin talaga who will resist change, no? Konting konsiderasyon kasi hindi naman tayo 24 hours. Kahit po saan kayo pumuntang opisina, meron talagang cut-off. Sa huli, tanging 1,200 aplikante sa 3,000 nakapila sa Marina ang naserbisyohan ng Marina para sa araw na ito. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inaprubahan ng National Economic Development Authority o NEDA ang ilang hakbang para mailigtas ang ating ekonomiya sa gitna ng global financial crisis. Kabilang ito sa mga napag-usapan sa cabinet meeting kanina na hindi pinakunan sa media. Nakatutok si Maris Umal. Up to 2010. Libreng-libreng nakuna ng media ang kahihiyang inabot ni Pangulong Gloria Arroyo sa di-inasang dasal noon ni Press Secretary Jesus Dureza sa isang cabinet meeting na bigyan ng lakas ng Pangulo na makapamuno ngayon at kahit pagkatapos ng 2010 sa anumang kapasidad. Mula nang maganap ang insidenteng ito, kanina lang uli nagkaroon ng cabinet meeting sa palasyo. Pero taliwas sa advisory ng Office of the Press Secretary na mayroong photo opportunity, hindi pinayagang makunan ito ng media. Pinabulaanan ni Dureza na kaugnay ito sa kanyang dasal noon. You're looking at it that way. Napakalayo naman. Hindi ako nasa dumasal ngayon kaya
Sa NEDA board meeting, inaprubahan na ang 2 proyekto ng pamahalaan para masustentuhan ang ating ekonomiya. Sa Food Crisis Response Development Policy Operation o DPO loan, pautangin tayo ng World Bank ng $200 million para mapondohan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap sa gitna ng masyadong mataas na presyo ng mga bilihin. Sa Governance and Justice Reform Program naman, pauutangin tayo ng Asian Development Bank ng $300 million para mapalakas ang justice system ng bansa. All of these programs have a core theme, which is really to provide intervention and assistance to the poor and the vulnerable. Naniniwala naman ng ilang analyst na mababa man daw ang growth rate na ekonomiya natin ngayon at matumal din ang export industry, mababalanse naman daw ito ng OFW remittance at pati ng domestic spending o paggasta ng bawat Pinoy. Not only because of government pump-priming, but all the billions of pesos that will be the source of some political spending. In terms of the past few years, maliit na po itong fiscal deficits natin. That means we have room for more spending for 2009 to combat any slowdown. Malaking tulong din umano ang inaasahang paglakas pa ng business process outsourcing industry, pagbaba ng inflation rate, at ang pagpasok ng mga foreign investors sa bansa. Ang UK nga naglaan ng 7 million peso grant sa ating bansa bilang pagkilala nila sa kakayahan ng daan-daang libong Pinoy na nagtatrabaho sa London. Mariz Umaling, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Aso sa Chile, mapapanood ninyong tinulungan ng isa pang aso na nasagasaan sa gitna ng highway. Sa Australia naman, isang rhinoceros nagselos dahil sa selos. Nagwala. Bentahan ng mga piniratang kopya ng The Dream Match, sinalakay. At mga kaibigan sa showbiz ni Marky Cielo, patuloy ang pagdating sa burol ng aktor sa Antipolo. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24. Meron po tayong balita mula sa bansang Chile. Itinuturing na bayani ang isang asong kalye doon o askal. Kuwang-kuwa po itong surveillance camera na video na ito. Isang highway po roon ang paghilap po ng bayaning aso sa isang nasagasaang aso sa mas ligtas na bahagi ng kalsada. Tignan niyo yan mga kapuso. Tunay o. Nang naipalabas yan sa telebisyon, yung kabayanihan na yan ng aso, marami ang tumawag sa impila ng TV. Gusto raw nilang ampunin ang askal. Pero hindi na mahagilap ang aso dahil kumaripas na siya ng takbo. Sa kasamaang palad, yung pong aso na inilalayo, namatay. Sa bansang Australia naman nagwala ang isang selosong rhinoceros. Ito po si Satara. Nakatakas siya sa kulungan. Ayon sa mga taga-zoo, hinahanap daw ni Satara ang kapartner niyang si Yura. Si Yura pala ay mukhang nililigawan naman ng isa pang rhinoceros. Pinagbawalan muna ang mga bisita sa zoo habang nagwawala si Satara. Natigil lang ang pagbawala ni Satara nang turukan siya ng pampakalma. Balik tayo dito sa Pilipinas, sinalakay po ng mga pulis ang ilang tindahan ng mga VCD at DVD sa Divisoria sa Maynila. Kabilang po kasi sa mga ibinebenta roon, mga piniratang kopya ng bakbakan ni Manny Pacquiao at Oscar de la Hoya. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa second floor ng 168 sa Divisoria, unang nag-inspeksyon ng pulisya, tiyempong ipinapalabas ang laban ni Pacman. Ang video ay nirecord sa telecast ng GMA7 noong linggo. Malinaw ang pagkakakopya. Tumangging umarap sa kamera ang vendor pero inamin niyang mabenta raw ang pirated VCD at DVD nang inabangang laban ng pambansang Kamao at Oscar de la Hoya. 20 hanggang 30 pesos ang bentahan ng VCD at DVD. Sinampo lang natin dito itong kay Pacquiao na kakapalabas pa lang, then under pay-per-view, so may rights sila dito pero still it is being pirated. Walang hawak na search warrant ang PNP, wala rin kasamang taga-Optical Media Board pero itinuloy pa rin ang raid. Ginawa raw ng PNP ang raid para ipaalala sa mga vendor na bawal ang ginagawa nilang pagbebenta ng mga pirata. Hindi naman kinumpiska ang ibang DVD at VCD. Ang laban lang daw ni Pacman ang kailangang kumpiskahin. Bakit Pacquiao lang? Actually, these are all pirated. But we will inform the OMB of the presence of pirated DVDs here para mabigyan ng kaukulang aksyon. Bukod sa 168, naglibot din ang pulisya sa bangketa ng Divisoria. Nagkalat ang mga piniratang laban ni Pacquiao sa lugar. Kaya kinumpiska rin. Ang vendor kahit sandamakmak ang DVD ng laban, itinatangging nagbebenta nito. Iwanan po sa akin para daw ibinta ko daw.
Siyempre ngayon, tingnan mo kung sa akin yan, i-rip ako lahat, hindi sa akin. Kinuha ng PNP ang pangalan ng mga vendor na huliyang nagtitinda ng pirated VCD at DVD. Sa OMB daw nila dadalhin ang mga nakumpiskang VCD at DVD, pati ang mga pangalan ng mga vendor. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Samantala, naantala po ang pagtalakay para sa budget ng Department of Environment and Natural Resources. Ang sinisisi ng mga senador, si Secretary Lito Atienza na inuna pa raw ang panonood ng laban ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa Las Vegas. Nakatutok si Ruth Cabal. Dismayado raw ang ilang senador nang makitang nasa Amerika pala si DENR Secretary Lito Atienza at nanood sa dream match ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya sa halip na depensahan ang mahigit 3 bilyong pisong dagdag na budget na hinihingi ng DENR para sa isang taon. Bagamat tayo natutuwa at talagang we join in the celebration of Mr. Pacquiao, Manny Pacquiao, ay siguro dapat rin isipin ng mga miyembro ng kabinete ang kanilang mga tungkulin dito. It's unexcusable. Meron nga akong mga kasamahan ng plano nila bigyan ng Office of the Secretary 1 peso budget lamang of DNR kung hindi po siya sumipot. Ngayong hapon na lang tinalakay ang budget ng DENR. Dumating naman si Atienza. Giit niya kahit wala siya, pwede naman daw depensahan ng kanyang mga undersecretary ang budget nila. Nakagawian na rin daw niya kasi talagang manood ng mga laban ng pambansang kamao. It was not a personal thing. It was also for the country. Alam niyo si Manny, nabibigyan ko talaga ng magandang inspirasyon. He was expecting me there. He's like a son to me. Sa plenaryo nga kanina, tila ng Alaska pa si Senator Jambi Madrigal. But there is a new thrust of the environment, DNR, when it comes to sports. Noong una, napatawa lang sina Atienza at si Senator Edgardo Angara, ang chairman ng Committee on Finance na siyang nakatokang magdepensa sa panukalang budget. Humirit pa ulit si Jambi. We have moved to Las Vegas, our reforestation efforts. Definitely, Mr. President, the visit to Las Vegas is part of a group of Filipinos who want to give moral support and boost to our national idol. And we need that kind of boost at this time, Mr. President, on the eve of probably one of the worst economic recessions that will hit us. At ako'y humihingi rin ng paunawa at kaunawaan sa lahat ng kinauukulan. Pagkatapos ng DENR, ang budget na lang ng Ombudsman ang tatalakayin. Posible raw bukas maipasa na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang kabuuang 1.4 trillion peso national budget para sa 2009. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang paboritong diving spot. Isang islang patuloy na bumibighani ng mga turista. Ang tinutukoy ko po ay ang Apo Island sa Dawin sa Negros Oriental. Pero sa aming pagbisita roon, hindi lang sa ganda ng lugar kami humanga, kundi maging sa ugali at pagpapahalaga ng mga bata sa kanilang isla. Ito ang yaman sa ilalim ng karagatan ng Apo Island. Gandang binabalik-balikan ng mga turista. Biyayang malayang nasisilayan at natatamasa ng mga bata sa isla. May mga corals. Tapos? May mga isda. Kasi maganda dito. At sa mura nilang edad, mulat na sila sa kanilang responsibilidad sa kalikasan. Pag may makita kaming basura sa dagat, kunin namin. Tapos itapon sa basurahan. Masaya ako at saka very proud sa mga kabataan rito na ganun pa rin, hindi pa rin na wala sa kanila yung ginagawa ng mga matanda hanggang ngayon. Sinubaybayan pa rin, sinusunod pa rin nila pagpahalaga. Dahil daw kasi sa pag-iingat ng kanilang ninuno, napanatili ang ganda ng isla at yumabong ang turismo dito. Industriyang nagbibigay ng hanap buhay sa maraming taga-Apo. Ang pagpapahalaga ng mga batang ito sa likas na yaman ay tunay na kahanga-hanga. Kaya't marapat lamang na sila'y makatanggap ng maagang aginaldo. Dahil higit sa pagiging isang tourist destination, para sa mga batang ito, ang isla ay kanilang tahanan. At ang dagat,
Isang malawak na palaruan kung saan nila nanamnamin ang saya ng kanilang kabataan. Nakakatuwa naman ang mga batang iyon. Ano po, sana ipagpatuloy ninyo ang inyong pangangalaga sa isla upang mapanatili ang ganda naman talaga ng inyong lugar. Maraming salamat po sa Hans Pork and Beans, sa Pure Foods Hormel Company Incorporated, maging sa iba pa nating sponsors at donors na sumusuporta sa ating Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Samantala, bukod po sa UCPB, Metrobank at PNB accounts, maaari na rin kayo mag-donate sa GMA Kapuso Foundation gamit ang inyong mga credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Miyembro ng bandang kamikaze na si Led Zeppelin Tuyay, nahulihan ng bawal na gamot sa Dubai Airport. At ang huling gabi ng burol ni Mark Shelo sa kanyang bahay sa Antipolo. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras na may live na kuha sa traffic sa may Kamuning, EDSA sa may Quezon City, sa tapat ng Mega Q Mart. Yung mga ilaw na pula patungong direksyon na Makati. Isang pader na simbolo ng demonyo ang pinagbabato ng libo-libong debotong Muslim na nakikibahagi sa taonang Hajj Pilgrimage. Kung tawagin, doon po yan sa bansang Saudi Arabia ginagawa. Sinasalamin daw nito ng kanilang pagtatakwil sa kasamaan. Matapos niyang ilang lalaki ang nakpakalbo, simbolo po yan ng pagbabagong buhay. Sa batas ng Islam, bawat Muslim na may kakayahan ay kailangan lumahok sa Hajj kahit isang beses man lang sa kanilang buhay. Taon-taon umaabot sa milyon ang bilang ng mga Muslim na lumalahok sa Hajj. Hindi tuloy maiwasan ang tinatawag na stampede kung saan marami ang namamatay. Pero ngayong taong ito, nilakyan ang lugar at inayos ang daanan para maiwasan ang disgrasya. Dadalhin na mamayang madaling araw ang labi ni Marky Shelo sa Mountain Province. Kaya naman sa huling gabi ng kanyang burol sa Antipolo, dumagsa ang kanyang mga kaibigan at fans. Mula sa Antipolo, Rizal, nakatutok live si Aubrey Carampel. Aubrey. Tia, isang memorial service ang nagaganap ngayon dito sa tahanan ni Marky Shelo sa Antipolo. Nagmistulang reunion ito ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan, pero isang napakalungkot na reunion dahil wala na nga ang kanilang pinakamamahal na si Marky. Ito na rin ang huling gabing pananatili ng labi ni Marky dito sa kanyang tahanan dahil mamayang madaling araw ay nakatakda na rin siyang ibiyahe patungo sa kanilang hometown sa Bauco Mountain Province. Narito ngayon yung mga kaibigan niya, mga kasama niya sa Starstruck. Nakita natin sila Mark Heras, Raisa Sinon, LJ Reyes, Chris Bernal at Rainier Castillo. Narito rin yung mga GMA executives sa pangunguna ng AVP at head ng GMA Artist Center na si Miss Ida Henares, AVP for Drama na si Lilibet Razonable at maging mga program managers at mga staff ng mga naging show ni Marky sa GMA. Pia, mamayang hating gabi ay napagdesisyonan ng pamilya na ilabas sa village yung mga labi ni Marky para raw sa huling sandali ay makita siya ng kanyang mga fans. Pia? Aubrey, ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Marky? Pia? Aubrey? Naririnig mo ako. Ano ba talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Marky? Pia, alam mo, napakasakit para sa pamilya ang biglaang pagpanaw ni Marky. At hanggang sa ngayon ay hindi pa raw sila handang pag-usapan at hindi pa raw sila handang magbigay ng anumang pahayag sa totoong sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero sinubukan rin nating humingi ng impormasyon sa ospital na pinagdalhan kay Marky, pero maging sila ay tumangging magbigay ng anumang pahayag ng walang pahintulot ng pamilya Shelo. At maging ang pulisya raw ay wala pang magbigay na resulta ng investigasyon dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa raw nakikipagtulungan ang pamilya ni Marky. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Idinetain sa Dubai International Airport ang gitarista ng bandang kamikaze na si Led Zeppelin Tuyay. Base sa report na natanggap ng Philippine Consulate doon, nahulihan umano si Tuyay ng hinihinalang droga. Nagpadala na raw ng kinatawan ang consulate para alamin ang lagay ni Tuyay. Pero hindi pa raw siya makausap dahil patuloy siyang iniimbestigahan ng Dubai authorities. At yan po ang hottest in showbiz. See you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Habang papalapit ang Pasko, lalong nadadagdagan
ang mga pumupunta sa mga amusement park. Kaya naman, dinagdagan na rin ang seguridad doon. Nakatutok si Connie Season live mula sa Pasay. Connie. Mel, tama yan. Triniple na nga ng pamunuan ng Star City ang kanilang seguridad at sinigurong lahat ng kanilang mga rides ay nasa wastong kondisyon habang paparami na ang pamilyang Pilipinong dumaragsa sa kanilang lugar ngayong panahon ng Kapaskuhan. 34 na rides at attractions ang araw-araw chine-check ng pamunuan ng Star City para makaiwas sa aberya o aksidente. Mula 50 security guards, naging 150 na gwardiya na ang umiikot sa paligid ng Star City ngayong peak season. Umaabot din kasi ng 35,000 na katao ang mga namamasyal dito pag weekend. Kaya ina-assure ng Star City Management na magkakaroon ng safety na seguridad dito. At the same time, itong mga rides namin, ligtas na pwede talaga mag-e-enjoy sila. Dalawa sa mga pinaka-tinututupang rides sa pag-maintain ay ang Star Flyer na may hanggang 60 talampakan ng taas at ang Surf Dance. Nakaantabay din ang mga Star City personnel sa mga masiselang booths para sa may mga sakit, tulad ng horror booth at ang main attraction dito na Snow World. Bawal pumasok ang mga may asthma, sakit sa puso at hypertension, maging ang mga buntis sa mga booths na ito. Umaabot sa -15 ang temperatura sa Snow World, kaya naman kailangang magsuot ng makapal na jacket. Wala ring limit ang pananatili sa loob basta't kaya tumagal. Yeah, this is my first time and this is so impressive and actually I'm surprised it's too cold. Like Japan. Sobrang lamig! Alam mo sabi, talagang iba. Patok din ang educational booth tulad ng Dino Island na may karugtong pang museum. Bukod sa rides, patok din ang Tiangge na karamihan may presyong divisorya. Samantala, sa kalapit na Mall of Asia ay matatagpuan naman ang Dinos Alive kung saan makikita ang 30 life-size robotic dinosaurs. Isa rin itong educational theme park na dinadagsa ng mga bata lalo na tuwing Biyernes at weekends. Sa ngayon, Mel, ay maliban daw sa mga pagkahilo at insidente ng pagsusuka ay wala namang naitalang major accident sa pamunuan ng Star City ngayong taon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Connie Season, nakatutok live mula sa Pasay City. At yan po ang mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 16 na araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Katutok kami 24 oras.